Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, kung gusto natin ng kapayapaan, magsumikap tayo para sa katarungan. If you want peace, work for justice. Ito ang paalaala ni Pope Paul VI. Halos 50 taon na ang nakakaraan. Fast forward sa panahon natin sa kasalukuyan. Nananatiling malakas ang panawagan ng ating Santa Iglesia para maghari po ang kapayapaan sa buong mundo. Sa kanyang unang araw ng linggo ng pagharap sa mga mananampalataya sa St. Peter's Square, pinuna ni Pope Leo XIV ang mga alingasngas ng ikatlong digmaang pandaigdig. Nataon ang pahayag niyang ito sa 80 taon ng anibersaryo ng World War II. Naalala mo pa ba yan? Ang malagim na yugtong ito sa kasaysayan ng mundo abay nag-iwan po ng 60 million na kataong namatay. Ayon na natin itong maulit. No more war. Pagsusumamo ng bago nating Santo Papa. Pero patuloy ang digmaan sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Mahigit 3 taon na ang marahas na pananakop ng Russia sa Ukraine. Bagay na pilit pinipigilan ng Ukraine sa tulong ng mga bansang kaalyado nito. Iginigiit ng Russia na teritoryo nito ang ilang bahagi ng Ukraine. Habang isinusulat natin ang editorial na ito, hinamon ng presidente ng Ukraine na si Zelensky ang Pangulo ng Russia na si Putin na harapin siya sa bansang Turkey para pag-usapan na kung paano tatapusin ang digmaan. Bukas daw si Pangulong Zelensky na makipag-usap sa pinuno ng Russia kung papayag ang huli na magkaroon ng ceasefire o tigil putukan. Ceasefire din ang gustong mangyari ng mga maimpluwensang bansa sa buong Europa. Suportado naman ng Estados Unidos ang pag-uusap ng lider ng mga nagkakailingang bansa. Libo-libong buhay na ang nawala dahil nga sa pananakop mahigit 200,000 katao na sa panig ng Russia at mahigit 70,000 naman sa panig ng Ukraine. Samantala, patuloy din ang paghahasik ng lagim ng Israel sa Gaza Strip. Dekada-dekada na po ang hidwaan ng mga Israeli at mga Palestinians na nag-aagawan din sa teritoryo. Pero lumala ito noong 2023 matapos atakihin ng grupong Hamas ang isang musical festival sa Israel. Sa halip na tugisin ang mga miyembro ng Hamas, abay kinubkob ng Israel ang Gaza. Halos pulbusin na ng pambobomba ng Israel ang Gaza. Kahit mga paralan at ospital, hindi pinalampas. Ang mga bata nga, babae, matatanda, kasama sa mga tinatarget. Lantarang genocide po o malawakang pagpatay sa mga sibilyan ang nangyayari sa Gaza. Kontrolado ng Israel ang mga daang papasok sa Gaza kaya hindi makarating ang pagkain, tubig, gamot, gasolina sa mga nangangailangan. Abay sa tala ng gobyerno ng Gaza, hindi ibababa sa 50,000 na Palestino na ang napatay o sadyang pinatay. Kapanalig kamakailan, tumaas naman ang tensyon sa pagitan ng India at Pakistan, dalawang bansang may matagal ng issue na pinag-aagawang teritoryo. Nagpalitan ng atake ang dalawang bansa pagkatapos mapatay ang 26 na Hindu tourists sa Kashmir na nasa ilalim ng kontrol ng India. Inatake naman ng India ang tinatawag nilang terrorist infrastructure sa Kashmir na nasa ilalim naman ng kontrol ng Pakistan. Mula noong sunod-sunod ang palitan ng putukan, drone attacks at pagbobomba ng dalawang bansa. Nakakatakot na mauwi sa giyera ang hidwaan ng India at Pakistan. Abay dahil kapwa sila may kakayahang gumamit ng nuclear weapons. Sa paghihimasok ng Amerika, nagkasundo ang dalawang bansa na magkaroon ng ceasefire. Aba, maganda yan. Pero may mga pagsabog pa na isinasagawa ang magkabilang panig. Kaya kapanalig, kahit malayo tayo sa mga bansang may kaguluhan, tandaan nating maapektuhan din tayo ng mga pangyayaring ito. Magkakaugnay po ang ating mga ekonomiya dahil nga sa globalisasyon. Magkakarugtong ang ating mga politika.
at makakapatid tayo sa totoo lang sa mata ng Diyos na siyang lumikha sa ating lahat. Samahan natin si Pope Leo XIV sa pagdarasal para maghari ang kapayapaan at ika nga sa Isias 2:4 para mga bansay di na mag-away at sa pagdigma ay di na magsasanay. Kapanalig, the way to peace is peace. Ang daan sa kapayapaan ay kapayapaan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.